Dear Miss Callie, bago ko po simula ng kwento ko, nais ko munang magpasalamat sa pagkakataong maibahagi ang liham ko sa channel nyo. Una sa lahat, hindi po ako selosong lalaki. Palagay ang loob ko palagi sa misis kong si Joanne. Mahigit 4 na taon na kaming kasal. At sa mga taon na iyon, ni minsan ay hindi ko inisip na magagawa niya akong saktan. Kahit pareho kaming abala sa trabaho, pero lagi naman naming sinisigurado na may oras para sa isa't isa. Lalo na tuwing linggo o family day. Close din kami sa mag-asawang Claire at Jay. Best friend ng misis ko si Maring Claire mula pa noong high school. At si Jay naman ay kumpari ko. Madalas silang tumatambay sa bahay namin o kami sa kanila. Masarap silang kasama. Magaan palagi ang usapan. At parang pamilya na rin ang turingan namin. Parehas pala kaming wala pang anak at halos magkaedad lang kami na nasa late 20s pa lamang. Hanggang sa napansin kong may mga bagay na hindi ko maipaliwanag o nagbigay duda sa isipan ko. Napapadalas kasi ang overtime ni Joanne kahit wala namang project. Lagi siyang pagod pero hindi ko naman nakikitang stress. Tuwing may lakad naman kami, laging may bigla ang meeting. Minsan, hindi ko nalang sinasabi. Pero ini-screenshot ko ang messages niya sa akin para balikan. Gusto ko lang din kasing linawin sa sarili ko na baka ako lang ang nag-iisip ng kung ano-ano. Pero isang gabi, habang naglilinis ako ng kotse, naiwan ni Mrs. ang cellphone niya sa passenger seat. Tumunog bigla ang messenger niya. Nag-aalangan pa akong buksan noon, pero may sumulpot sa screen. Ingat sa pag-uwi, babe. Same time ulit sa Thursday, ah. Chat, ni kumparing Jay kay Mrs. Parang binagsakan ako ng mundo nung oras na yun. Hawak ko ang cellphone habang nanginginig ako. Paulit-ulit kong binasa yung chat. Babe, same time sa Thursday. Hindi ko alam kung uulitin ko pa ba o ihahagis ko na lang ang cellphone ni Joanne. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Hindi ako sigurado sa buong kwento. Hindi ko nakita ang ibang message at ayokong maniwala agad. Pero mula nung gabing yon, nag-iba na ang paningin ko sa bawat kilos ni Joanne at ni kumpare. Kinabukasan, parang normal lang ang lahat sa aming mag-asawa. Si Mrs. nagluluto ng paborito kong ulam. Si Jay naman, nagpadala pa ng video sa group chat namin. Kalokohan lang yun at nagtawanan pa sila. Pero ako, hindi natawa. Hindi ako makatingin kay Joanne ng diretso nung araw na yun. At lalo akong naguguluhan nung bigla kong minessage ni Mare. Kape tayo minsan ha. Parang ang tagal na rin nating hindi nagkakakwentuhan. Napaisip ako bigla sa message ni Claire. Bakit ako? Bakit bigla naman yata? Baka alam niya rin. O baka may nararamdaman na rin siyang kakaiba. Dumating ang Sabado. Niyaya ko ni Mare na magkape. Sa isang maliit na coffee shop lang malapit sa kanila. Kaswal lang at wala sa tono ang mga usapan. Pero ramdam ko na pareho kaming may gustong aminin. Kumusta ka pare? Tanong niya sabay lagok ng kape. Parang ang lalim ng iniisip mo ngayon ah. Ganon din sa'yo Claire. Bihira ka na rin magparamdam. Sagot ko. Maya-maya ngumiti siya ng tipid. Yung ngiting may tinatago. Busy lang? Sabi niya. Pero minsan kahit busy, ramdam mo pa rin kung may mali, hindi ba? Dagdag pa niya. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya. Pero para bang nagsisimula ng bumukas
ang isang pintong ayaw ko sanang pasukin. Ilang araw ang lumipas at lalong hindi na ako mapalagay. Hindi ko pa binabanggit kay Joanne ang tungkol sa message ni Jay. Pero bawat hapunan namin, bawat pagngiti niya, parang mga bala na tumatago sa puso ko. Hindi ko alam kung galit ako, malungkot o tuluyan ng durog. Hanggang sa isang gabi, bigla na lang ulit nag-message si Claire sa akin. Pare, pwede ba kitang makausap? Kahit saglit lang. Nandito lang ako sa park, malapit sa inyo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero lumabas ako ng bahay at pinuntahan siya agad. Hindi na kita tinawagan, baka kasi may ibang makarinig. Bungad niya. Tumango lang ako. Maya-maya, naupo kami sa isang bangko. Ilang minuto kaming tahimik at nagpapakiramdaman. May gusto akong sabihin, pare. Bulong niya. Pero, natatakot ako kung anong mararamdaman mo. Subukan mo lang. Handa naman ako makinig, Claire. Pagkasabi ko noon, tumulo ang luha niya. Doon pa lang ako natigilan. Matapos ilabas ang emosyon, nagsalita siya. Alam mo na ba? Hindi ako sumagot. Hindi ko alam ang isasagot ko nung oras na yun. Maya-maya may kinuha siya sa phone niya at ipinakita sa akin ang isang screenshot. Si Joanne at si Jay, nasa loob ng kotse at naghahalikan. Parang huminto ang oras ko noon. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi ako galit. Ang nararamdaman ko ay isang kakaibang lamig na dumampi sa batok ko. Para bang hindi totoo. Hindi ako makapaniwala. Matagal ko na itong alam. Pero umaasa ako na titigil din sila. Na baka panandalian lang yun. At sa uli, ako pa rin ang pipiliin ni Jay. Sabi ni Mare na nanginginig ang boses. Ako naman, hindi ko na kaya pang sabihing ako rin ay umaasa pa rin. Sa dami ng pwedeng sabihin, isang linya lang ang lumabas sa bibig ko. Pareho tayong niloloko. Tumango siya at sa saglit na iyon, nagkasalubong ang tingin naming dalawa. Hindi bilang magkaibigan, kundi bilang dalawang taong pareho ang sugat, pareho ang tanong, at parehong uhaw sa sagot. Mula nung gabing pinakita ni Mari sa akin ang screenshot, parang nawala na ang kulay ng mundo ko. Ang akala kong matatag at masayang tahanan, isa lang palang imahinasyon. At si Claire, na dati kinikilala ko bilang mabait na kumari, ngayon ay naging kanlungan at sandalan ko sa lahat ng galit at sakit na nararamdaman ko. Si Joanne, lagi pa rin pagod. Lagi siyang may meeting. Pero ako natuto ng manahimik. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil ayokong mauna sa gulo. Hinayaan ko lang sila. Gusto kong malaman kung hanggang saan nila kayang dalhin ang kasinungalingan nila. Sa gitna ng lahat, si Claire na ang palagi kong kausap. Sabado ng gabi, bigla akong nakatanggap ng mensahe mula sa kanya. Gusto mo bang mag-inuman tayo ngayon? Dito sa bahay. Wala si Jay. Nasa Laguna, kasama ng tropa niya. O sige, dadan ako mamaya, may dala akong alak. Pagdating ko sa bahay nila, binuksan agad ni Claire ang gate. Nakapangbahay lang siya nung time na yon. T-shirt at maiksing short. Tuloy ka pare. Sa terrace na lang tayo, mas presko. Yaya niya. Normal lang ang simula ng inuman namin. Tikim lang ng tagay. Puro kami iling at buntong hininga. Sabi nila, panimula ni Claire, kapag mahal mo, magpapatawad ka. Tumingin ako sa kanya at sinabing, pero kapag sobra ng sakit, mas pipiliin mong lumayo. Hindi mo ba siya kinumpronta? Tanong niya. Umiling ako. Gusto ko,
Pero mas gusto kong malaman kung kaya niya akong tignan sa mata habang niloloko niya ako. Gusto kong makita kung ilang beses niya akong kayang halikan habang nagpapanggap na malinis. Tumahimik si Claire nang sabihin ko yon. Nakatitig lamang siya sa baso. Si Jay, hindi ko akalaing magagawa niya to. Oo, madalas kaming may tampuhan, pero lagi kong iniisip na ako pa rin ang uuwian niya. Pareho tayo. Naging kampante, naging bulag. Sabi ko. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim ang mga tanong namin sa isa't isa. Mas nagiging personal ang mga sulyap namin. Tumagay si Claire. Sabay tingin sa akin. Alam mo ba, sa ating apat, ikaw lang ang hindi ko naisip kailanman na magiging parte ng ganito. Anong ibig mong sabihin? Dati, tuwing magkasama tayo nila Joanne at Jay, palagi kong iniisip sa'yo na mabait ka. Palagi kang tahimik, pero hindi ko naisip na darating sa punto na ikaw yung magiging sandalan ko. Saad ni Mari. Napangiti ako sa sinabi niya. Hindi ko rin naisip, pero sa ngayon, ikaw lang din ang nakakaintindi sa nararamdaman ko. Sagot ko naman. May 1 minuto kaming parehong tahimik at ang alak namin ay unti-unting nauubos na. Malamig na rin ang hangin sa teres, pero alam kong sa pagitan naming dalawa ay may nabubuong apoy. Pwede ba kitang tanungin pare? Basag niya sa katahimikan. Ano yun? Wala ka bang nararamdaman kapag kasama mo ko? Hindi ko alam ang isasagot ng oras na yon. Hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil ayokong aminin sa sarili ko ang isang bagay. Sa ngayon, may nararamdaman akong lungkot, galit. Pero oo, may isa pa. Ano? Yung parang, ikaw na lang yung natitirang meron ako. Nagkatitigan kami matapos kong sabihin yon. Ilang segundo lang, biglang binitawan ni Mari ang tingin niya sa akin at tumayo. Maghuhugas lang ako ng baso ha, sabi niya sabay talikod. Ako naman, nanatiling nakaupo. Pilit pinapakalma ang sarili. Dahil alam kong hindi ko dapat yon maramdaman kay Claire. Hindi ngayon, at hindi dapat sa kanya. Pagbalik niya, tumabi siya sa akin. Bakit kaya tayo palaging nauuwi sa katahimikan? Tanong niya. Dahil yon ang ligtas. Wala tayong maling masasabi kapag tahimik lang tayo. Pero minsan, gusto ko ring isigaw lahat. Gaya ng, na gusto kong tanungin kung anong kulang sa akin. Kung bakit kailangan ba akong lokohin? O bakit kailangan pa akong lokohin? Kung bakit ako pang naiwan? Lumingon siya sa akin at hindi niya na pinigilan ang pagbagsak ng kanyang luha. Hindi ako nakapagsalita pero dahan-dahan kong inabot ang kamay niya. Hindi siya tumanggi. Hindi niya rin inalis ang kamay ko. Noong gabing yun, wala pang halikan. Wala ring yakapan. Pero ang higpit ng pagkakahawak namin sa kamay namin ay sapat na para maramdaman kong may namumuong bagay na hindi dapat. Pero hindi na yata mapipigilan pa. Bago ko umalis, hinatid niya ako sa gate at may tanong akong hindi ko na napigilan. Mare, sa susunod na magkita tayo, kaya pa ba nating pigilan? Hindi ko alam. Pero kung kailan man yung susunod na yon, sana hindi tayo magsisi. Mula nung gabing yon sa bahay nila Claire, halos araw-araw ko siyang naiisip. Hindi yung tipo ng pag-iisip na may halong malisya o kabastusan. Sa totoo lang, mas nangibabaw yung damdamin namin dahil pareho kaming sawi. Isang araw, nag-chat ulit si Claire. May balita ako pare. Si Joanne raw nakita nila sa Tagaytay yung 1 linggo. Hindi ako sigurado kung si Jay ang kasama, pero may nagsabi sa akin. Hindi mo na kailangang sabihin, Claire.
Alam ko na yun matagal na. So gusto mo bang mag-usap tayo ulit? Oo naman, kung okay lang sa'yo, Claire. Gabi ulit nang magkita kami. Pero sa bahay naman, dahil wala ang misis ko, may team building daw. At ako raw ang magbantay ng bahay. Pagbukas ng gate, bumungad agad si Kumari. Naka-jeans at simpleng puting blouse siya nung oras na yon. Hindi siya masyadong nakaayos at hindi rin mukhang nagpapaganda. Pero para sa akin, ang ganda niya. Okay lang ba to? Tanong niya habang inaabot ang dala niyang pulutan. Nagtungo kami agad sa loob ng bahay. Doon kami sa sala pumwesto. Nagbukas agad ako ng alak. Sa tingin mo ba, hindi ako sapat? Hindi ba ako maganda? Para ipagpalit niya? Tumingin ako sa kanya. Claire, huwag mong isipin yan. Walang mali sa'yo. Hindi ikaw ang may mali. Ikaw, hindi mo ba naisip yun? Dagdag niya na baka may pagkukulang ka rin. Siguro, sagot ko. Pero kahit gaano pa ako may pagkukulang, hindi ko naman kayang lokohin ang taong mahal ko. Napayuko siya ng sandaling yon, hanggang sa hindi na niya napigilang maluha ulit sa harapan ko. At sa puntong yon, lumapit ako sa kanya. Hindi niya ako pinigilan, hindi niya rin ako tinulak. Daan-daan ko siyang niyakap. Doon nagdikit ang katawan naming dalawa. Maya-maya, tuluyan siyang humikbi sa balikat ko. Nung kumalmang emosyon niya, nag-angat siya ng muka. At sa puntong yun, nagtama ang mga mata namin. At sa saglit na iyon, walang salitang lumabas. Hanggang sa tuluyang naglapat ang mga labi namin. Isang halik na puno ng pangunawa at kalinga. Hindi namin pinagplanuhan ang lahat ng iyon. Wala sa intensyon naming gumawa ng bawal, pero tuluyan kaming bumigay. At sa bawat halik at haplos, ay unti-unting napalitan ng uhaw ang aming malungkot. Hanggang sa tuluyang lumantad ang katawan ni Claire sa aking harapan. Tila nasilayan ko ang bagong pag-asa ng oras na yon. Ang ganda niya. Nasabi ko na lang sa isip ko, bago siya tuluyang sinandala sa may sofa. At sa puntong yon, halos ayaw akong bitawan ni Claire nang maglapat ang mga katawan naming dalawa. Maigpit ang pagkakayakap ng mga binti niya sa bewang ko na parabang sinasabi niyang baliw siya sa akin. Ako man ay ganun din. Halos mawala ako sa katinuan sa pagpapakasasa sa babaeng umunawa sa akin ng buo. Halos hindi kami nakatulog ng gabing yon. Sinulit namin ang bawal na sandali. At sa mga sandaling yon, pareho kaming naging totoo sa isa't isa. Nagising ako kinabukasan at namalayan kong nakayakap si Claire sa akin na parabang asawa niya ako. Pasensya na ha, bulong niya. Wala kang kailangang pagsisihan, sagot ko. Kung kasalanan to, matagal na tayong makasalanan. Tumingin siya sa akin. Walang luha, ngunit may lungkot pa rin. Ano nang mangyayari sa atin, pare? Tanong niya. Hindi ko alam. Basta alam ko lang ngayon, hindi ako nagsisisi sa nangyari sa atin. Maya-maya, nagbihis na siya at nagpaalam. Ako naman ay nakaupo lang sa kama. Inaamoy pang unan kung saan siya nahiga. Hindi ko alam kung mauulit pa yon. Hindi ko rin alam kung handa akong panindigan ang mas masalimuot na landas. Pero isang bagay lang ang malinaw sa akin. Hindi ako naghanap ng ibang tao. Naghanap lang ako ng taong handa akong damayan. At si Kumari, pareho kami. Pareho kaming niloko. Pareho kaming nasaktan. At nung gabing yun, pareho naming piniling maging totoo kahit palumagpas kami sa aming mga limitasyon. Lumipas ang 2 buwan mula nung gabing yun. Hindi na naulit ang nangyari sa amin ni Claire. Hindi na rin muna kami nagkita. Parang sabay kaming humakbang paatras.
Siguro dahil sa takot o baka dahil pareho naming alam na sa oras na lumagpas pa kami sa linya, wala na kaming babalikan. Pero hindi rin nagtagal ang mga sikreto. Isang gabi, habang nagluluto ako sa kusina, dumating si Joanne. Hindi niya ako kinakausap ng time na yon at dumiretso lang sa kwarto. At pagkaraan ng ilang minuto, lumabas siya. Bit-bit ang mga gamit niya. Alam ko na lahat, sabi niya. Walang sigaw, wala ring luha. Matagal ko na ring alam, sagot ko. Nagkatitigan kami, pareho kaming pagod, parehong guilty. Parehong durog at wala nang dapat ipaliwanag pa sa isa't isa. Pareho naming sinira ang kung anong meron sa amin. Kaya't ng gabing yon, natapos ang 8 taon naming pagsasama. Naghiwalay kami ng tahimik, nang walang drama at walang paninira sa isa't isa. Si Jay naman, sa pagkakaalam ko, nakipaghiwalay na rin si Claire sa kanya. Pero hindi agad. Nalaman lang ni Mare ang lahat nang minsang may nagpadala sa kanya ng screenshot. Ibang babae naman. Hindi lang ang misis ko pala ang pinatulan niya. Ilang ulit na palang nangaliwa si Jay. Makalipas ang halos kalahating taon, muli kaming nagkita ni Mare. Isang ordinaryong hapon yun sa grocery. Magkaibang aisle. Pero magkasabay na napatingin sa isa't isa. Parang bumalik sa isip ko lahat ng hindi ko nasabi nang huli kaming nag-usap. Kumusta ka na? Tanong niya. Okay naman, eto tahimik ng buhay. Sagot ko. Tumango siya, sabay sabing, ako rin. Sabay ngiti niya, pero ang pagkakaiba ngayon, wala nang bahid ng lungkot sa mga mata niya. Nagkape kami pagkatapos noon, at casual lang na kwentuhan, hanggang sa naging regular ang pagkikita. Minsan lunch, minsan pasyal lang. At sa unti-unting pagbabalik ng sigla ko, siya rin ang unti-unting bumalik sa puso ko. Parehas na kaming hiwalay sa asawa, pero mas may bigat ang ngayon dahil pinili namin ang isa't isa, hindi sa oras ng kasalanan, kundi sa oras ng pagbangon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana po kahit papaano ay nagustuhan niyo ang aking story at may napulot po kayong aral. Ako nga po pala si Raymart. Muling nagpapasalamat. Paalam.